Relate na relate ako! Kala, parang nahihilom na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa orig. Dear MOR, isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig ngayon sa inyong programa. Please tawagin niyo na lang ako sa pangalang Christine, 24 years old na mula sa probinsyang tinaguriang Heart of the Philippines, ang Marinduque. Tulad ng marami, sumulat ako para ibahagi sa lahat ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Mga kamorkada, 16 years old lang ako nang makilala ko si Ethan, ang lalaking unang nagpatibok ng puso ko. Masaya ako sa relasyon namin dahil na rin sa pagiging sweet niyang boyfriend, kaya umabot din kami ng halos 4 na taon. Palagi niya akong hatid sundo noon sa trabaho ko. Araw-gabi rin kaming magka-text at magkausap. Yung tipong parang hindi kami nagkakasawaan. Alam at ramdam ko nung mga panahon na yon na mahal ako ng boyfriend ko. Pero sabi nga nila, masama rin ang sobra. Kahit kasi nakakakilig ang mga bawat ginagawa ni Ethan, may pagkaseloso rin kasi yon. To the point na pati mga kaibigan ko ay pinaghihinalaan niya. Bawal akong umalis na hindi siya kasama, basta maraming bawal siyang binibigay sa akin na kapag hindi ko nasunod, nag-aaway kami. At dahil sa mahal ko siya, nagmistulang alipin ako na tagasunod sa lahat ng utos ng boyfriend ko. Uy, Jeka, ang ganda ng dress, oh. Ang ganda ng kulay, pati yung tela. Kaso, ang ganda rin ng presyo. Ang mahal. Ano ka ba? Tingnan mo naman kasi yung brand niyan. Talagang mahal yan, no? Sana sa susunod na sahod, nandito pa siya. Ay, oo nga pala, may naalala ako. Ano na? Sasama ka pa ba sa outing o hindi? Sagot mo na lang hinihintay namin. Hindi pa ako sigurado, eh. Hindi ko pa kasi nasasabi kay Ethan. Aba, bakit? Tatay mo ba siya para sa kanya ka magpaalam? Ano ka ba? Alam mo naman na numero 1 seloso yun, di ba? Ito ang lakad natin, hindi ko nasabi. Ang OA, ha? Dinaig pa sila tita at tito sa pagiging mahigpit sa'yo, ha? Hayaan mo na. Ganun talaga kapag sobrang mahal ka. Seloso. Andito lang pala kayong dalawa. Kanina pa namin kayo nahanap eh. Di ba nga ang sabi namin dito kami maghihintay sa department store? Di mo ba na-receive yung text ko? Tagal nyo kasi. Namatay yung phone ko eh. Tamang-tama, bibili ako ng bagong phone. Samahan nyo na ako. Wow, rich kid! May pambili ng bagong phone. Uy, hindi ah. 2 taong pinag-ipunan to. Kumain kaya muna tayo bago tayo bumili ng phone nitong isa. Kanina pa ako nagugutom eh. Saan ba masarap? Ay, may nag-text sa akin. May nadaanan kami na kainan, mukhang masarap. Kakabukas lang nila eh. Doon na lang tayo. Sige, doon na lang. Uy, Christine, nakatuto ka na naman dyan sa phone mo. Halika na, kumain na tayo. Wait lang guys, ano eh. Si Ethan kasi nag-text. Galit na galit. Nahanap ako. Eh ano naman? Eh di sabihin mo kasama mo kami. Hindi pwede. Kilala niyo naman yun eh. Seloso pa sa pinakaseloso yun. Eh, paano ba to? Wag mo sabihin hindi pa tayo nag-uumpisang gumala, uuwi ka na. Nako, mukhang ganun na nga. Sorry guys ha. Nasa tapat kasi siya ng apartment ko eh. Hinihintay na akong umuwi. Next time na lang ako babawi. Promise. Sige na, mauna ka na. Baka mamaya kami pa ang pag-awayan yung magjowa. Mauna na ako. Bye, guys! Sana naman hindi siya masyadong galit. Nag-aaway na naman kami nito. Hi, babe! Kanina ka pa ba? Sorry ha, naipit kasi ako sa traffic eh. Tara, pasok na tayo sa loob. Saan ka nagpunta? Ha? Diyan lang. Kumain ka na ba? Mag-order na lang tayo. Wala kasi akong pagkain dito eh. Saan dyan lang? Sa ano? Sa mall. Kasama ko si Jeka. Sino pa? Wala na. Kaming dalawa lang. Magsasabi ka sa akin ng totoo, ako mismo maghahanap ng sagot sa tanong ko. Sino pang kasama niyo ni Jeka? May kasama na naman kayo lalaki, no? Babe, mga katrabaho lang namin yun. Wala lang Kasama yun. niyo yung isang lalaking may crush sa'yo, di ba? Umamin ka nga. Promise, wala lang yun.
Nung nag-text ka nga na nandito ka na, iniwan ko sila para sa'yo eh. So dapat magpasalamat pa ako sa ginawa mo? Ganun ba yun? Hindi. Sinasabi ko lang naman na wala kang dapat ikaselos. Pinagsabihan na kita dati, di ba? Iwasan mo yung mga lalaki na yun kasi nga may gusto sa'yo. Pero anong ginagawa mo? Tuloy ka pa rin sa pakikipaglandian. At yung Jeka na yan, kinukonsinti ka pa. Hindi naman ako nakikipaglandian. Oo, talaga? Hindi mo nga sinabi sa akin na lalabas ka pala kasama mo sila eh. Ha? Yung ba hindi pagnalandi? Ang sabihin mo, gusto mo rin yung mga lalaki na yun. Tuwang-tuwa ka may nagkakagusto sa'yo. Wala naman akong sinasabing ganun eh. Ito na naman ba tayo? Ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo na hindi mo kailangan magselo sa kahit na sinong kasama ko? Hindi naman ako maaagaw ng iba eh. Sayong-sayo ako. Bakit hindi yun ang isipin mo kapag nagsiselos ka? Ang pinupunto ko dito, hindi ka marunong sumunod sa akin. Kapag sinabi kong layuan mo sila kung ayaw mo tayo magkaproblema. Tapos ang usapan! Mga kamorkada, wala na akong nagagawa kapag si Ethan na ang nagsalita. Para wala na ring away, sumusunod na lang ako. Iniisip ko kasi na kapag sumunod lang ako ng sumunod sa kanya, mas lalo niyang marirealize na ayaw ko siyang mawala. Na mahal ko siya. Lumipas pa ang mga araw, linggo, buwan at taon, maayos pa rin ang relasyon namin. May mga maliliit na tampuhan at simpleng awayan, pero nagagawan pa rin naman ang paraan para maayos. Hanggang sa dumating ang isang problemang hindi ko inaakalang mararanasan ko rin pala. Nagulat na lang kasi ako nang biglang mag-text sa akin ang katrabaho ni Ethan na may iba na raw na girlfriend ang boyfriend ko. Mga kamorkada, hindi ako agad naniwala. Naisip ko pa nga baka ginugood time lang ako ng katrabaho niya. Yung pinagsiselos ako, kaya hindi ko pinansin. Hanggang isang araw, ako na mismo ang nagpatunay na may iba na nga si Ethan. Nabasa ko mismo ang mga text na babae sa kanya. Pero kahit ganon, nagtiis ako. Nagbulag-bulagan ako na may iba na siya. Nagkunwari akong wala akong alam. Kahit sa loob-loob ko, sobrang nasasaktan na ako. Sumahan pakiramdam ko. Nagluto ako ng lugaw para mainitan yan tiyan mo. Pagkatapos mong kumain, uminom ka kagad ng gamot tapos magpahinga. Halika na, umupo ka na para makakain ka na. Hirap talaga kapag may ubot sipon. Bigat sa pakiramdam. Tinatrangkaso ka na kasi kaya ganyan. Ito, pagkain. Ubusin mo yan ha, dahan-dahan lang. Mainit pa yan. Buti na lang pumunta. Akala ko hindi mo na dadalawin eh. Pwede pa namang mangyari yun. Kahit ano pang ginagawa ko, ititigil ko para puntahan ka lang. Kaso baka mahawa ka. Ikaw naman magkasakit. Hindi yan. Malakas ang immune system ko. Ikaw ang mahina. Paano kasi parating nagpupuyat, nagpapalipas ng gutom, nagpapatuyo ng pawis, nagpapaambon. Talagang magkakasakit ka niyan eh. Uso naman kasi yung payong, babe. Yung ditiklop para hindi ka naulanan. At next time, uminom ka na ng vitamins. Hassle kasi. Anong hassle ka dyan? Mas nakakabala yung parati kang nagkakasakit. Kaya mamaya, lalabas ako ulit para bumili ng mga prutas at vitamins. Wala akong pera. Ako nang bibili. Ayoko nagkakasakit ka ng ganyan. Tingnan mo, napa-absent ka pa nang wala sa oras. Sige na, kumain ka na lang ng kumain para kahit papano may lakas ka. Kanino yun? Sa'yo ba yun? Oo, sa kanya. Pabot naman, babe. Wait. Ito. Sino si Erica? Katrabaho ko yan. Baka may tatanong sa naiwan kong trabaho sa kanya. Sandali, sasagutin ko lang Bakit lalabas ka pa? Mahina signal dito baka hindi kami magkaintindihan. Tsaka lang. Mahina ang signal? Sino kaya yun? Hindi naman niya siguro mapapansin kung makikinig ako saglit. Dito na lang siguro ako para hindi niya ako makita. Bakit ka tumawag ngayon? Di ba sabi ko sa'yo kasama ko si Christine dito? Siya yata yung babae niya. Ayos lang ako, babe. Ubot-sipan lang to. Tuloy pa rin tayo sa Sabado.
Babe rin pala tawagan nila. Siguro para hindi ko mahalata. Sige na. Baka makalata isa. Okay ba? I love you too. Nandiyan na siya. Wala na pala akong load. Di bale, magpapaload na lang ako mamaya. Anong tinanong sa'yo? Wala yan. Nalito lang siya sa mga binigay ko sa kanyang trabaho. Sige. Kain ka na. Babe? May gagawin ka ba ngayong Sabado? Or pupuntahan? Bakit? Wala lang. Parang gusto ko lang na mag-date tayong dalawa. Nakakamiss din kasing gawin yun eh. Pwede ka ba? Pero syempre kapag magaling ka na. Sa Sabado, di ako pwede. Ha? Bakit? May outing kami ng mga katrabaho ko dyan sa may Batangas. Sino-sino kayo? Di ko alam, may mga hindi pa kasi sigurado. Hindi ba ako pwedeng sumama? May ilang alang doon, di mo naman sila alalay. Di ipakilala mo ko. Ikaw nga, halos lahat ng katrabaho ko kilala ka na. Kahit ipakilala kita, hindi mo rin sila makakasundo, kaya ka na sumama. Ayos lang naman sa akin. Gusto ko lang Kapag naman sinabi kong hindi ka sasama, hindi ka sasama. Huwag ka nang makulit. Okay. Sige. Kumain ka na lang ng kumain dyan para makainom ka na ng gamot. Mga kamorkada, nagtiis ako kahit harap-harapan na akong niloloko at binabaliwala ni Ethan. Yung tipong naaalala lang niya ako kapag may sakit siya o kaya kapag walang oras sa kanya ang isa pa niyang girlfriend. Feeling ko tuloy, parang ako yung rebound. Ako yung option lang, kahit ako naman talaga ang nauna. Wala mahal ko kasi kaya ayun, nagpakatanga at nagpakamartir ako. Kahit hindi ako sigurado kung yun ang magiging paraan para hindi niya ako iwanan. Paano nga ulit to? Oo nga pala, naalala ko na. Ay, tapos din sa wakas. Uy, Jeka, ayos ka lang? Kanina ko pa napapansin pa na yan tingin mo sa akin May dumi ba ako sa mukha? Ha? Wala naman, wala. Ay, nako, bakit nga? May gusto ka bang sabihin? Wala rin. Sigurado ka? Ano kasi Christine paano ko ba ito sisimulan? Bilisan mo bago pa tayo makita ni Ma'am na nagkukwentuhan dito. Tungkol saan ba yan at nahihirapan kang magsabi sa akin? Dapat kasi kahapon pa kita bala kausapin pero hindi ko alam kung dapat ba akong manghimasok o hindi Kaso feeling ko dapat ko rin siyang sabihin sa'yo. Ang ano nga? Diretsuhin mo na ako. Ano pa sasabihin mo? Okay, sige. Sasabihin ko na. Tungkol to kay Ethan. Kahapon kasi nagpunta ako sa mall para sana mag-grocery. Tapos, nakita ko si Ethan. May kasamang babae. Babae? Oo, sigurado akong hindi niya kaibigan o pinsan yun. Kasi sweet sila. Tapos, inakbayan pa nga ni Ethan yung babae. Anong itsura? Maputi. Tapos, parang medyo mahaba yung buhok na dark brown yung kulay. Medyo maganda Kilala mo ba? Salamat sa pagsabi sa akin, Jeka. Magsi-CR lang ako. Uy, okay ka lang ba? Parang paiyak ka na ata Excuse me lang. Uy, Christine! Christine, ang ginagawa mo dito? Di ba mapasok ka?
Nag-out ako ng maaga para makapunta ako sa'yo. Busy ka ba? Pwede ba tayo mag-usap? Hindi naman. Good. Ayos ka lang ba? Mainit yata ulo mo. Nasaan ka kahapon? Kahapon, nandito sa bahay. Sigurado ka? Oo. Saan naman ako pupunta? Alam mo naman, day off ko kahapon. Uulitin ko, Ethan. Nasaan ka kahapon? Nasa bahay nga. Bakit ba ganyan ang tanong mo? Ano bang problema mo? Sabi ko na nga ba eh. Dapat hindi na ako nagpunta dito at nagtanong kasi alam ko rin namang magsisinungaling ka sa akin. Ano bang problema mo? Pupunta-punta ka dito tapos kapag sinagot ko yung tanong mo, ganyan ka mag-react. Ano ba nagawa ko? Nagawa? O anong nagawa mo ulit? Ha? Pwede ba, Christine? Hindi ako manghuhula. Sabihin mo na ako anong pinunta mo dito. Nakita ka kahapon ni Jeka na may kasama kang babae. Alam nga namang hindi ikaw yun dahil sa pagkakaalam ko, wala ka namang kakambal. Ano? Magsisinungaling ka na naman ba, ha? Uutuin mo na naman ba ako? Para sabihin ko sa'yo, alam ko lahat. Anong alam mo lahat? Alam kong matagal mo na akong niloloko. Alam kong may iba ka na. At alam kong hindi mo na ako mahal. Pero nagtiis ako, Ethan. Nagbulag-bulagan ako sa lahat. Akala ko kasi kaya ko. Akala ko magbabago ka pa. Akala ko lang pala lahat ng yun. Dahil kahit anong gawin kong pagtago dyan sa baho mo, umaalingasaw pa rin. Alam mo naman pala eh. Bakit andito ka pa? Dahil sa tangang pagmamahal na meron ako para sa'yo. Pero wag kang mag-alala. Suko na ako sa'yo. Pagod na akong magmukhang tanga. Pagod na akong masaktan. Pagod na ako sa lahat. Kahit anong gawin kong pagtatama ko sa relasyon natin, wala pa rin eh. Hindi pa rin nagbabago ang katotohanan na sinungaling ka. Na manloloko ka. Di ko alam kung tama ba ito. Lilisan ako upang maintindihan ko ang puwang sa puso at isipan. Kailangang gawin ngunit masasaktan. Iiwasan kong landas nating pinagdaanan. Pipilitin kong kalimutan ka. Hanggang dito na lang pilit ko mang ipaglaban nating pagmamahalan. Ito'y balewala sapagkat ako'y iniwan. Hanggang dito na lang ikaw itong nagpaalam. Alam kong hanggang dito na lang. Sabi mo sa akin ako'y iyong mahal. Ako'y hindi iwan, magsasama habang buhay. Anong nangyari sa iyong pangako? Naging pinaniwalaan, tamis ng kahapon. Di maintindihan, sakit na nararamdaman. Pipilitin kong kalimutan ka. Hanggang dito na lang pilit ko mang ipaglaban nating pagmamahalan. Ito'y balewala sapagkat ako'y iniwan. Hanggang dito
dito na lang ikaw itong nagpaalam. Alam ko hanggang dito na lang. Malaya ka na, sa'yo'y paalam na. Kahit masaktan man ako, hanggang dito na lamang ito. Hanggang dito na lang, pilit ko man ipaglaban ating pagmamahalan. Ito'y balewala sapagkat ako'y iniwan. Hanggang dito na lang, ikaw ito nagpaalam. Alam ko hanggang dito na lang. Alam kong hanggang dito na lang. Dear MOR Classics. Ang mga kwento noon, ngayon. Hashtag Dear MOR. Give up. Mga kamorkada, mabilis lumipas ang isang taon at naging okay na rin ako. Naka-move on na rin ako kay Ethan. Yun din ang panahong dumating sa buhay ko si Jared. Kaagad kaming naging malapit sa isa't isa na hindi rin nagtagal ay nagkagusto ako sa kanya. Makulit kasi siya, mabait at masarap kausap. Parati kaming nagtatawagan at nagkaka-text kaya hindi ko rin maiwasan na magkagusto sa isang katulad niya. Alam ko rin naman na may gusto sa akin si Jared. Hindi lang niya masabi sa akin dahil sa isang napakalalim na rason. Nakauwi rin ang bahay. Buti na lang day off ko bukas. Pwede akong late kumising. Ay nako, sino naman kaya tong tumatawag sa akin? Wala yatang balak na pagpahingahin ako. Ay, si Jared palang tumatawag. Hi! Hi. Nakauwi ka na ba? Oo, darating ko lang halos. Ikaw? Oo rin. Nagpapahinga lang ako ngayon. Oh, nagpapahinga ka na pala. Bakit tumawag ka pa? Eh di sana natulog ka na ng maaga. Mag-aalas 10 na ng gabi, oh. Hindi kasi ako makatulog eh. Hanggat di ko naririnig yung boses mo. Ewan ko sa'yo. Tumigil ka nga dyan. Kung inaanto ka na, ibaba na natin to para pare-parehas na tayo makapagpahinga. Bakit? Inaanto ka na ba? Hindi pa naman masyado. Ikaw? Kanina, oo. Pero nung marinig ko nga yung boses mo, biglang nawala. Pakiramdam ko tuloy, umaga na kasi napuno na naman ako ng energy nung makausap kita. Ang corny mo, nakakainis. Kinilig ka naman. Pero seryoso, tumawag lang ako para i-check kung nakauwi ka na ba ng safe. Oo naman. Nag-taxi na ako kanina pa uwi. Halos wala kasi masakyan na jeep tapos sobrang traffic pa kasi umuulan. Kaya ngayon lang ako nakauwi. Ayos lang yun. Ang mahalaga, nakauwi ka ng maayos. Oo nga pala. May gagawin ka ba sa linggo? Sa linggo? Wala naman yata. Bakit? Pwede na ba akong magpa-reserve? Nang alin? Nang buong araw mo para makasama kita. Kung wala ka lang gagawin, pero kung meron, sa ibang araw na lang ako mag-inquire kung pwede na. Kung magpapa-reserve ka naman dyan, parang ang busy kong tao. Baka kasi may nag-aya na sa'yong makipag-date. Uy, wala no? So ano, pwede ba? Tayo? Mag-date? Pwedeng pag-isipan ko muna ngayong gabi. Ganun ba? Sige. Ayos lang.
Hihintayin ko ang sagot mo hanggang bukas. Sige, matulog ka na para makapagpahinga ka na ng maaga. Good night, Christine. Good night. Bye. Paano ba to? Alam ko na. Tatawagan ko si Jeka. Sana gising pa yun. Hello? Ay, salamat at gising ka pa. Busy ka ba? Hindi na, nakahiga na lang ako, nagpe-Facebook. Bakit? Jeka, si Jared. Oh, anong meron kay Jared? Nag-aayang mag-date daw kami. As in, date? Kayong dalawa lang, ganun? Oo, hindi ko alam kung hihindian ko ba o papayag ako. Kasi syempre, nag-aya siya. Alam mo naman na may gusto ako dun sa tao na yun, di ba? Saka, if ever, ito yung magiging first date namin. At talagang pag-iisipan mo pa kung papayag ka ba o hindi. Ano ka ba, Christine? Obvious ba? Di ang sagot mo ay hindi. Pero, si Jared yun eh. Ay, wala akong pakialam kung si Jared man yan. Alam mo naman kung bakit, di ba? May girlfriend yung tao. Yan ngang pagte-text at pagtatawagan nyo, hindi nga pwede yan eh. Siya naman yung unang nakipag-usap sa akin eh. Kahit na, mali pa rin yan. Mali na makipaglandian ka sa lalaking may girlfriend for 3 years. Buti sana kung single si Jared. Ako pa ang magtutulak sa'yo papalapit dyan sa kanya. Kaso hindi eh. Anong gagawin ko? Paano ko siya hihindian? Alam naman nating dalawa na isang kulit lang niya sa akin. Papayag ako agad. Napakatanga naman ang tanong mo eh. Sabihin mo ang totoo. Hindi kayo pwedeng mag-date kasi may girlfriend siya. Kahit na malayo pa ang girlfriend niya at hindi kayo mahuhuli, mali pa rin yun. Tapos. Nakakainis naman kasi. Ngayon na nga lang ako ulit naging masaya ng ganito since nung naghiwalay kami ni Ethan. May girlfriend pa. Well, sorry ka na lang kasi kung ayaw mo maranasan ang maging isang kabit, ngayon pa lang umayos-ayos ka na. Dahil hindi kita ipagtatanggol ha, sasamahan ko pa yung babae na sabunutan ka. Gets? Naku, bahala na nga. Mga kamorkada, tumanggi ako kay Jared sa hinihiling niyang date. Naisip ko kasi ang mararamdaman ng girlfriend niya. Sinubukan kong umiwas, pero ako rin naman ang tumiklop sa bandang huli dahil hindi ko siya matiis na hindi kausapin. Kaya hindi nagtagal, mas lalo pa kaming naging close na parang magka-MU na. Sa pangalawang pagkakataon, inaya ako ulit ni Jared na makipag-date. Tatanggi sana ako ulit pero naisip ko, bakit kaya hindi ko pagbigyan ng sarili ko kahit isang araw lang? Kahit ilang oras ko lang siyang makasama. Kaya ayun, pumayag ako at nagkasundo kami na i-enjoyin namin ang araw na yon. Hindi namin pag-uusapan ang mga pwedeng mangyari. Ang girlfriend niya, basta lahat. Dahil may isang araw lang kami para magkasama at iparamdam sa isa't isa ang pagmamahal na pinipilit naming pigilan. Ang dami naman itong binili mong pagkain. Mauubos ba natin to? Mauubos natin yan. Masarap kumain pag may kasama ka. Sa kakakwento mo, hindi mo mapapansin. Nauubos na pa rin yung pagkain mo. Dapat pala hindi ako pumayag makipag-date sa'yo. Masisira diet ko eh. Ayos lang yan. Cheat day mo ngayon. Saka hindi ka naman mataba. Tama nga lang yung pangangatawan mo eh. Uy, hindi no. Ang taba ko kaya. Tingnan mo nga tong braso ko. Pwede na ako makipaglaro sa'yo ng boxing.
Pero sige, since masarap ang binili mong mga pagkain, kakain ako ng kakain ngayong araw. Ayan, ganyan nga. Kain lang hanggat may pagkain. Oh, ito yung iyo. Medyo mainit pa yan kaya ingat ka lang. Baka mapasok ka. Tapos ito naman yung juice mo. Kumain ka na kaya? Panay akong inaasikaso mo eh. Baka kasi sabihin mo, pinapabayaan kita. Mas maganda na yung ganito para maganda yung first impression mo sa date natin ngayon. Masarap? Ang sarap. Ito na rin yung dinner natin ha. Medyo marami kasi talaga eh. Kamusta pala sa office nyo? Sabi ni Jeka, medyo hectic daw kayo. Medyo nga. Ang dami kasing kliyente na dapat asikasuhin. Kaya ayun, halos wala kaming pahinga sa office. Tapos dumadalas na rin ang pag-overtime namin. Kayo, kumusta ang trabaho? Ayos naman. Ganun pa rin. Pero parang pinag-iisipan ko na rin umalis. Oh, bakit? Pakiramdam ko kasi parang hindi ako umuusad. Saka nagsasawa na rin ako sa paligid ko. Madali na akong ma-stress, kaya ayun. Hindi mo ba kayang pagtiisan na lang? Sa panahon ngayon, ang hirap nang makahanap ng bagong trabaho. Bakit pa ako magtitiis kung hindi ko na gusto, diba? Bakit ko papapahirapan yung sarili ko kung may ibang option naman ako? Wow, hugot yan ah. Hindi nga, seryoso ako. Ako kapag mahal ko, hindi ko niiiwan. Pero kapag ayaw ko na, alis na ako. Kasi sarili ko lang din naman papahirapan ko eh. Kaya pala. Anong kaya pala? Kaya pala nagtagal kayo ng girlfriend mo for almost 3 years kasi mahal mo. Anong usapan natin? Di ba hindi natin yan pag-uusapan? Okay, sorry. Pero Jared, hindi mo naman ako masisisi kung hindi siya maalis sa isip ko. Siyempre, sa tuwing masaya tayo ngayon, hindi ko maiwasan isipin na mamaya o hindi kaya bukas, hindi na tayo ganito. Uy, ayos ka lang? Sorry ha, nasira ko yata yung mood mo. Sige, hindi na ako magsasalita. Hindi. Ayos lang. Medyo napaisip lang ako. Napaisip na... Paano kung ikaw yung una kong nakilala? Magiging ganito pa rin kaya ako sa'yo? Ewan ko. Sa tingin mo? Feeling ko oo. Siguro mas may in love ako sa'yo kasi syempre, parehas tayong walang commitment. Mas magiging malaya akong ipakita sa'yo na mahal kita. Kasi ngayon, medyo pigil pa eh. Kasi nga, di ba, alam mo na. Bakit kaya ganun, no? Bakit pinagtatagpo ang dalawang tao na hindi naman pwedeng magsama? Para saan? Para ba mas ma-realize nilang hindi sila pwede? Para ba mas dumami yung mga taong nasasaktan sa mundo? Ewan ko. Basta ako, nag-i-enjoy ako ngayon na kasama ka. Hindi ba pwedeng gawin mo rin yun? Kahit ngayong araw lang. O baka naman hindi ka lang masaya na kasama ako kaya ka nagkakaganyan. Masaya ako na kasama ka. Papayag ba ako makipag-date sa'yo kung hindi? Kaya lang kasi, wala eh. Hindi ko talaga maiwasan na hindi makonsensya. Alam mo, minsan nga napapaisip ako, kung hindi ka rin lang naman ibibigay sa akin, bakit pa kita nakilala? Bakit tayo umabot sa gantong sitwasyon? Hindi ko rin alam. Kasi maski ako, nangihinayang din. Nangihinayang kasi isang beses lang tayo pwedeng maging ganito. Pagkatapos nito, back to normal. Sa text at tawag na naman kita malalambing. Magkukunwari na naman akong kaibigan lang kita sa harap ng maraming tao pero yung totoo, mahal talaga kita eh. Mga kamorkada, pagkarating ko sa bahay nung araw na yon, doon ko na na-realize ang lahat. Doon ko naisip na ano ang pinagkaiba ko sa babaeng nang agaw kay Ethan noon. Sa ginagawa ko kasi, naninira na rin ako ng relasyon. Nang aagaw ako ng hindi naman akin. Kaya nagdesisyon akong iwasan na lang si Jared. Total naman ay parehas naming pinagbigyan ng isa't isa ng isang araw. Wala akong sinagot sa mga text at tawag niya sa akin. May mga pagkakataon na natutukso akong kausapin siya, pero pinipigilan ko ang sarili ko. Itinuon ko sa ibang bagay ang atensyon ko. Naglibang, nagtrabaho,
nakikipagkita sa mga kaibigan para lang hindi ko maisip si Jared. Inaantok ako Makatulog na nga muna. Ano nga palang kakainin ko mamaya? Paniguradong tatama rin ako nito pagkagising. Bahala na. May tumatawag. Si Jared na naman. I-off ko na nga lang muna tong phone ko para hindi siya makatawag. Mukhang kailangan ko na rin magpalit ng number para hindi na niya ako makontakt. Sino kaya yun? Christine! Christine, kausapin mo ako. Alam kong nandyan ka. Narinig ko ang cellphone mo, Christine! Si Jared yun na. Ano ginagawa niya dito? Christine, mag-uusap tayo! Ano ginagawa mo dito, ha? At paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Hindi na mahalaga kung saan ko nalaman. Ang gusto ko lang, kausapin mo ako. Sinabi ko na sa'yo ang lahat ng gusto kong sabihin sa text. Wala na tayong pag-uusapan. Hindi ako papayag. Ano bang maling ginawa ko? Bakit mo ako gustong iwasan? Okay naman tayo nang lumabas tayo Pagkatapos naman natatawagan pa kita, nakakausap pa kita. Bakit biglang ganito? Kasi mali. Jared, alam kong alam mo kung bakit ko to gustong gawin. Hindi tayo pwede. Mali na ipagpatuloy pa natin to. Kaya sige na, umuwi ka na. Sandali lang. Pag-usapan naman natin to. Ano pang gusto mong gawin ko? Gusto mo hiwalayan ko yung girlfriend ko? Sige, gagawin ko yun. Ngayon na. Tatawagan ko siya, sasabihin ko, hindi ko na siya mahal. Ayoko na sa kanya, may iba na akong gusto. Hihiwalayan ko na siya sa harap mo, okay? Ayokong iwanan mo siya ng dahil lang sa akin. Anong gusto mo? Hayaan kong mawala ka sa akin? Oo! Pakawalan mo ako! Hindi ko kaya yun! Mahal kita Handa ko nga siyang iwan para sa'yo, di ba? Bakit ayaw mo pa rin? Dahil ayokong makasakit ng ibang tao. Ayokong may umiyak ng dahil sa akin. Nang dahil sa pinili kong maging makasarili kesa sa isipin na nararamdaman ng iba. Sabi mo mahal mo ako, di ba? Ano to? Bakit ganito nangyayari? Dapat nga nung una pa lang itinigilan natin to. Eh di sana hindi tayo nahihirapan ng ganito. Huwag mo namang gawin to. Mahal kita. Pero mahal mo rin siya, di ba? Kung mahal mo ko, dapat nung una pa lang iniwan mo na siya. Huwag naman ganito. Alam ko yung pakiramdam na ipagpalit sa iba. Nalokohin. Na pagbukaing tanga. At ayokong maramdaman niya yun ng dahil sa akin. Mas nauna mo siyang nakasama kaysa sa akin, Jared. Pero ikaw na ngayon yung mas gusto kong makasama. Alam ko, pero hindi ito yung tamang panahon para sa ating dalawa. Kasi kung ipipilit natin to, may masasaktan tayong tao. Paano kung mas kaya ka pala niyang mahalin kaysa sa akin? Paano kung mas masaya ka pala sa kanya? E di nagsisi tayo sa bandang huli, hindi ba? Bakit pa kasi tayo nagkita? Kung di rin naman pala tayo pwedeng magsama sa bandang huli. Hindi ko alam. Yan din kasi ang tanong ko Pero kung ano man ang magiging sagot, hindi na siguro mahalaga yun. Dahil balik-balik na rin man ang mundo. Hindi tayo pwede. May girlfriend ka na alam kong mahal na mahal ka. Sa kanya ka na lang. Itigil na lang natin to, Jared. Hanggang dito na lang tayo. Hindi na babalik pa sa nakaraan. Hindi na hahayaan na ako'y muling masaktan. Hindi na babalik kung saan ako lang ang nagmamahal. Hindi ba hindi naman
mahal. Mga kamorkada, kung alam niyo kung gaano ko pinigilan ang sarili kong yakapin si Jared at pumayag na i-give up niya ang relasyon niya sa girlfriend niya at ako na lang ang piliin niya. Pero mas pinili ko pa rin ang tama. Inisip ko na kung kami talaga para sa isa't isa, hihintahin ko na lang na panahon at pagkakataon ang kumilos para sa amin. Mas gusto ko na lang kasi ang masaktan kesa sa ako ang mang-agaw. Kahit 2 beses akong nasaktan sa magkaibang rason, wala pa rin akong pinagsisisihan sa mga nagawa kong desisyon. Alam ko kasi na lahat ng bagay ay may rason kung bakit nangyayari yon. Hanggang dito na lang ang aking liham. Maraming salamat sa inyo at sana kahit papaano ay may natutunan kayo sa kwento ko. God bless and more power. Yours truly, Christine. Heto na naman ako, nag-aabang ng bago sa istorya ko. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit na lang. Heto na naman ako, tinitignan sa nagkamali ang puso ko. Parang walang katapusan, walang katapusan. Kahit pilitin pang sarili, ibigin ka mali. Ako'y mali, ako'y mali. Paano bang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Umiiyak na lang palagi, gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Heto na naman ako, parang hindi nadadala ang puso ko. Kahit nasusugatan, aking ipaglalaban. Kahit pilitin pang sarili, ibigin ka mali. Parang mali, parang mali. Paano bang magmahal? Palagi bang nasasaktan? Umiiyak na lang palagi, gusto ko nang lumisan. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisan. Kailan ba ang tamang panahon?
Dear MOR Classics, ang mga kwento noon, ngayon. Hashtag Dear MOR, Give Up.